Ka-Express, may bagong nakakatuwang update si Kai Soto at this time galing mismo sa dating teammate niya sa Japan B-League na si Yuki Kawamura. Si Yuki, ang Japanese point guard na patuloy na lumalaban para sa NBA Dream, ay binalikan ang panahon nila ni Kai sa Yokohama B Corsairs. At dito niya sinabi ang isang bagay na tiyak ikakatuwa ng Filipino fans. Gusto niya makalaro ulit si Kai balang araw. Hindi ito simpleng shoutout. Dahil si Yuki mismo, isang undersized guard na nakapasok sa NBA conversation sa kabila ng height disadvantage. Alam niya kung gaano kahirap makipagsabayan sa pinakamataas na level. Kaya kapag siya ang nagsabing maganda ang experience niya kasama si Kai, malaking bagay yon. Naalala ni Yuki ang chemistry nila sa Japan B-League. Sa B-League, naging exciting ang tandem nila. Si Yuki ang mabilis, creative, fearless playmaker. Si Kai naman ang 7'3" target, rim finisher, passer at big man na may soft touch. Kaya para sa fans, nakakakilig isipin. Paano kung magkasama ulit sila sa mas mataas na stage? Pero higit sa nostalgia, may mensahe ito. Si Yuki ay patunay na ang Asian players, kahit maraming duda, pwedeng lumaban para sa NBA spot. At si Kai naman, nasa sarili niyang journey pa rin. Magkaiba sila ng katawan, magkaiba ng posisyon, pero pareho ang lahat. Patunayan na may lugar ang Asian talent sa global basketball. Minsan ang isang simpleng statement mula sa dating teammate ay mas malakas pa kaysa sa isang ordinaryong rumor. Bakit? Dahil galing ito sa taong nakasama ka sa practice, sa game, sa locker room, sa pressure at sa totoong basketball environment. Ito ang nangyari sa bagong update tungkol kay Kai Soto at Yuki Kawamura. Si Yuki Kawamura, dating teammate ni Kai sa Yokohama B Corsairs sa Japan B-League, ay nagsalita tungkol sa experience niya na makalaro ang Pinoy big man. At imbes na generic na papuri lang, ramdam mo na may respeto. Para kay Yuki, masarap laruin kasama si Kai dahil hindi lang siya basta matangkad. Nakikita niya ang skill set, marunong pumasa, marunong gumalaw, may shooting touch, may finishing ability, at syempre may presence sa ilalim. Ito ang gusto nating marinig mula sa isang guard. Dahil sa basketball, ang tunay na nakakakilala sa big man ay ang point guard. Siya ang nagbibigay ng bola sa tamang timing. Siya ang nakakakita kung marunong bang mag-seal ang big. Siya ang nakakaramdam kung kaya bang sumalo sa traffic. Siya ang nakakaalam kung reliable bang target ang center sa pick and roll, lob, drop pass at broken plays. Kaya kapag ang isang guard tulad ni Kawamura ang nagsabing gusto niya makalaro si Kai, hindi yon basta compliment. Yon ay basketball respect. Balikan natin ang contrast ng dalawa. Si Yuki, 5'8" guard, maliit kung NBA standard, pero explosive sa speed, handles, passing at decision making. Si Kai naman, 7'3" center, sobrang tangkad, may reach, may rim protection, may shooting potential at may passing instincts na hindi pangkaraniwan sa big man. Kapag pinagsama mo sila, classic guard, big connection ang dating. Small but fearless playmaker plus towering Filipino target. Sa Japan B-League, maraming fans ang natuwa sa combination nila dahil natural ang chemistry. Si Yuki, kaya niyang basagin ang depensa gamit ang bilis. Si Kai naman, kapag gumalaw sa tamang lane, pwedeng maging easy target near the rim. At dahil pareho silang may court vision, hindi lang simpleng pick and roll ang pwedeng mangyari. May high-low action, hand-off, short roll pass at mabilisang read. Kaya kung ikaw ay Filipino fan, nakakatuwa ito. Dahil sa panahon na maraming bashers ang laging sinasabi na si Kai ay puro height lang, ito ngayon ang isang NBA-level Asian guard na nagsasabing na gustuhan niya ang paglalaro kasama si Kai. Hindi fan theory, hindi edit, hindi hype comment lang. Galing mismo sa player na nakasama niya. At mas interesting pa, si Yuki ngayon ay example ng Asian player na hindi bumitaw sa NBA Dream. Dumaan siya sa Memphis Grizzlies, Chicago Bulls, at ngayon patuloy na lumalaban sa NBA Summer League conversation kasama ang Indiana Pacers. Hindi madali ang path niya. Sa height pa lang marami na agad ang magdududa. Pero pinakita niya na kapag may skill, bilis, composure at sipag, pwede ka pa rin magkaroon ng opportunity. Dito nagiging mas malalim ang Kai Yuki story.
Hindi lang ito tungkol sa dalawang dating teammates. Tungkol ito sa Asian basketball dream. Sa Japan, si Yuki ang simbolo ng small guard na lumalaban sa Giants. Si Kai ang simbolo ng big man na dala ang bigat ng expectation ng buong bansa. Magkaiba sila ng journey, pero pareho ang pinagdadaanan. Kailangan nila patunayan sa mundo na hindi dapat maliitin ang Asian players. At kung balang araw ay magkita ulit sila sa iisang team, kahit sa training camp, G-League, B-League return, or international setting, tiyak malaking usapan yon. Dahil may story na, may history na, may chemistry na, at ngayon may public respect na mula kay Yuki. Kay Express, ang pinakamagandang takeaway dito ay hindi lang gusto ni Yuki makalaro ulit si Kai. Ang mas malaking mensahe, may mga players na nakikita ang value ni Kai beyond the noise. Dahil aminin natin si Kai Sotto ang isa sa pinakasinusuring Filipino athletes. Kapag maganda ang laro, sobrang taas ng praise. Kapag may mali, sobrang bilis din ng criticism. May mga nagsasabing kulang sa physicality. May mga nagsasabing mabagal. May mga nagsasabing dapat sumuko na sa NBA dream. Pero sa kabilang side, may mga tao na kasama niya mismo sa court na nagsasabing may skill siya, may talent siya, at masarap siyang kakampi. At isipin natin ito, kung si Yuki, na maliit sa NBA standard, kaya pa rin lumaban dahil sa speed, heart at playmaking, bakit hindi pwedeng lumaban si Kai sa sarili niyang paraan? Hindi sila pareho ng armas. Si Yuki may bilis. Si Kai may size. Si Yuki may floor general instinct. Si Kai may length and touch. Pero pareho nilang kailangan ipakita na ang Asian basketball ay hindi lang inspirational story. Competitive story ito. Kaya ang title na kay Sotto ginulat si Yuki Kawamura ay may laman. Dahil sa gitna ng lahat ng duda, si Yuki mismo ang nagsabi na gusto niya makasama ulit ang Pinoy big man. At para sa Kai supporters, dagdag gasolina ito sa paniniwala na hindi pa tapos ang journey. Hindi pa natin alam kung saan hahantong si Kai. NBA Exhibit 10, G-League, Japan return, another international route. Pero ang malinaw, may mga tao sa basketball world na hindi pa rin nakakalimot sa potential niya. At kung isang araw magtagpo ulit sina Kai Sotto at Yuki Kawamura, hindi lang yon reunion. Yan ay simbolo ng Asian players na patuloy lumalaban, patuloy nangangarap, at patuloy nagpapatunay sa mundo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.